Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong January 1. Muli, Happy New Year po sa ating lahat. Naway maging maganda po at masagana ang ating 2025. And for today, we are going to talk about sino ang may authority sa buhay mo or yung absolute authority. Makikita po natin ito sa Genesis chapter 1 verse 1 na nagsasabing, "In the beginning, God created the heavens and the earth." Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, in turn, God created everyone and everything along with it. Si God po talaga yung tanging creator natin. So, ultimately, God has the absolute authority in our lives. But remember this, all people have different authorities in life. May kanya-kanya tayong katungkulan, therefore may kanya-kanya tayong kakayahan upang magkaroon ng authority. Maaaring may authority ka sa mga taong to dahil alam ng Panginoon, alam ng Diyos kung ano kakayanan mo bilang isang leader. And God and His Word is our absolute and eternal authority. Therefore, kapag yun yung plano sa iyo ng Panginoon, that will surely come true. And that will be for the benefit of the greater good. Dahil lahat po ng plano ng Panginoon ay nagkakatotoo, in the right place, in the right time. Therefore, we shape our lives and decisions based on God's absolute authority. Dahil nga alam ng Panginoon kung ano ang pinaka-nararapat sa atin, kung ano ang ating dapat pagtungkulan. Dapat lamang na ihubog natin ang ating sarili at ang ating mga desisyon base sa Kanya. So start this year with a commitment to study God's Word or God's Word, yung salita ng Panginoon. Dahil kapag mas naintindihan mo kung anong kahulugan ng salita ng Panginoon, mas malalaman mo kung ano nga ba yung authority na meron ka sa mundo. Mas malalaman mo kung ano yung role ng buhay mo, kung paano mo pagsisilbihan at ikalulugod ang Panginoon. So submit all things to God's Supreme Court. Supreme Court, yung pinakahukuman. Isaalang-alang mo daw lahat ng meron ka, ng aksyon na gagawin mo, ng desisyon mo sa buhay, sa Supreme Court na yun. And shape your life according to the demands of the Bible. Aralin po natin yung Biblia. Sa ganung pamamaraan, mas mapapalapit tayo at mas magiging pamilyar tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Yun lamang pong aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.